2010 nung may ma-experience si Dylan na kakaiba at noon siya ay nagtatrabaho. Ang oras ng uwian niya ay alas 9 ng gabi. Pero nung gabing iyon ay siya ay nag-overtime kaya nakalabas na siya ng alas 12 ng hating gabi. Dahil ang balayo ng kanilang bahay mula sa kanyang trabaho ay kailangan pa na 30 minutes sakay ng tricycle bago siya makarating sa kanilang bahay. Pero yung alas 12 na iyon ay wala ng tricycle. Kaya wala nang magawa si Dylan kundi maglakad ng ilang kilometro bago makarating sa kanilang bahay. Pero bago makarating sa kanilang bahay ay may dadaanan si Dylan na dalawang tulay. At medyo umulan noon, buti na lang may dala si Dylan na payong at flashlight. Habang naglalakad si Dylan, nang napansin niya mga ibang ilaw ng poste ay walang ilaw. At naninindig ang balahibo ni Dylan, ewan niya kung bakit. Yung time na yun ay nanindig ang balahibo ni Dylan at medyo kinakabahan. Dati-dati naman siya naglalakad doon. At aywan ko ngayong oras bakit ganon ang nararamdaman niya. At siguro yung ulan ang nagdala at medyo madilim-dilim na kasi mag-alauna na nung makarating siya doon sa tulay. Unang tulay na daanan ni Dylan ay feeling niya ay may nakatingin sa kanya na anino na pinagmamasdan siya habang naglalakad siya. Binilisan ni Dylan yung lakad niya na parang natatain na para makalagpas na siya doon sa tulay na yun. Wala naman siyang naririnig na bali-balita or anuman na kababalaghan na nagpapakita doon sa tulay na yun. Yun ang itinatak ni Dylan para hindi matakot ang kanyang sarili pero feeling niya may nakatingin talaga sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Dylan nung nalagpasan niya ang unang tulay. Ngayon naman, ang pangalawang tulay ang kanyang lalagpasin. Ang tulay na yun ay may ilog at 25 meters ang layo mula doon sa unang tulay. Nang paparating na siya doon sa pangalawang tulay ay may naaninag siya na puting tela. Akala niya ano iyon. Siyempre takot na naman si Dylan kung bakit kalalaki niyang tao ay nung oras na yun ay nakakaramdam siya ng takot na hindi niya maipaliwanag. Pero nung papalapit na siya ay babae pala, nakaputi, nakaupo doon sa gilid ng tulay. Nakayupo habang ang kanyang mga paa ay nagtatapisaw doon sa ilog. Ayaw niyang titigan at ayaw din niya tignan dahil may pumapasok na naman sa isip ni Dylan na kababalaghan yung mga nakakatakot pero sabi niya ay hindi kasi ang tingin niya doon sa babae naman ay para namang pareho niya na may balat, may ano. Pero yun nga lang, hindi niya makontrol ang kanyang isip na ganun ang iisipin na naghahari ng nakatakot sa kanyang utak at puso. Tinuloy ni Dylan ang paglalakad na mabilis dahil gusto na niya makarating sa kanilang bahay at pagod na rin siya sa kanyang trabaho. Nung papalapit na si Dylan doon sa babae at mababagtas na niya yung pangalawang tulay ay hindi na mapigilan ni Dylan na tumingin doon sa babae. At ang isip niya, gusto niyang tumakbo pero hindi siya makatakbo. At ang lakad lang, ang gusto niyang umatras pero hindi siya makaatras kasi parang may nagtutulak sa kanyang paa na abante siya. At gusto niyang sumigaw, hindi rin niya magawa dahil aywan kung anong nararamdaman ni Dylan nung panahon na iyon, sa oras na iyon. At nag-slow motion ang lakad ni Dylan at kaharap na niya ang babaeng nakaputi. Biglang nawala ang kanyang ang babae sa kanyang harapan. At bumilis paabante.
paabante ang distansya niya doon sa babae. Medyo nakahinga ng maluwag, pero napansin niya nung may umakbay sa kanya. Malapit na siyang makarating sa dulo ng tulay. Pagtingin niya, kamay ng tao na nakaakbay sa kanya. Pero nung tingnan niya ang kamay, titigan niyang mabuti ay duguan ito at may hiwa-hiwa ito. Ang daming pasa at dumudugo pa. Nagising na lang si Dylan, umaga na. Nang tanungin niya kung sino ang nagdala sa kanya doon sa bahay, kasi ang huling pagkatanda niya ay ang kamay na umakbay sa kanya na ay puno ito ng dugo at may hiwa-hiwa pa. Sabi ng kanyang nanay ay si Mang Doming na kapitbahay nilang tricycle driver. Natagpuan daw si Dylan na walang malay at basang-basa, nakahiga malapit sa may tulay. Naikwento ni Dylan na ganun ang nangyari sa kanya ng gabi at hindi na niya ang sumunod ay yun lang ang huling alaala niya, at paggising niya ay nandito na siya sa kanilang bahay. At nalaman pa ni Dylan na may babae palang pinatay doon, biktima ito ng rape at hinulog mismo sa tulay na iyon. Doon din hinulog ang bangkay ng babae.